Sabi ko nga, Portuguese pa lang yun. What more kung sa New York ka? Ang New York kasi ang sentro ng kalakalan dyan sa Amerika. Tsaka dyan talaga, grabe yung ang presyo dyan. Ha? Ginto ang presyo dyan, dahil pa manluloko. Pero dyan daw bumili si Romualdez, mga kababayan. Naku, grabe. Alam mo, hindi talaga nagtutugma eh. Hindi talaga nagtutugma ang sahod ng isang congressman o ng kahit sino mang politiko. Kahit ikaw ay matagal ng politiko, para ka makabili ng mga ganyang klaseng mansyon o bahay sa mga mayayamang lugar. Iniisip ko nga kunwari, di ba, kumikita ka, magkano? Halimbawa na lang, kumikita ka ng 5 milyon kada taon. O, sa 10 taon mo, 50 milyon. O, isipin mo to ang laki na nun, 5 milyon. O, bilang congressman, imposible nga, 5 milyon yun Di ba? Sabihin na natin, sige, sabihin na natin kasama yung MOE nila, wala silang staff, wala silang expenses, kanila lang lahat. Sabihin mo ng 10 milyon ang kanilang kinikita kada taon. Isipin mo yun, hindi sila gumagastos, hindi sila kumakain, wala silang staff. 10 milyon ang kanilang nakukuhang pera dyan sa kamara. Isipin mo, 10 million times 10 years. Di 100 million yun, di ba? Sabihin na natin another 100 million, another 10 years. So 20 years ka ng politiko, umabot ka na ng 200 million. Sabihin na natin 30 years ka ng politiko, umabot ka ng 300 million. Hindi ka kumakain ng 30 years. Wala kang staff for 30 years. 300 million. Sabi mo na additional 10 years, 40 years ka nanunungkulan sa gobyerno. Lahat kinukurap mo, lahat talaga tinatago mo. Hindi mo ginagastos sa staff mo, wala kang consultant, wala. Hindi ka rin kumakain, walang kuryente. Kasi nga lahat kinuha mo na sabi mo na, 50 years. 50 years ka ng congressman, 50 years ka ng government official, 50 years ka ng hindi kumakain. Buhay ka pa kaya nung animal ka? 50 years ka nang walang staff, wala lahat. Walang sasakyan, lahat kasi kinuha mo nga 50 years mantakin mo. Tapos ibibili mo lang ng isang bahay. Gago! Hindi ako kakain ng 50 years. Wala akong staff for 50 years. Ibibili ko lang ng bahay. And I know that is an exaggeration. I know that is too much to say. Pero akin, ina-exage ko lang. Ganong, imposible naman walang kumakain ng 50 years. Wala kang consultant, wala kang kahit na ano. In 50 years. Ibig sabihin, it's really living beyond your salary. Saan mo nakuha yung pera? Kung kaya mong bumili ng mga ganyang gastusin sa buhay mo. Ang laki na niyan, Ang laki na niyan. So, ibig sabihin, malamang sa malamang, kumikita ka ng 1 billion a year. O kaya naman, 500 million a year. Kaya kaya mong bumili ng 500 million na estimate lang naman daw yan. Eto, panoorin nyo, ito yung sinasabi ko sa inyong napanood ko na isang bagong umuusbong. Hindi ko sinasabing totoo ang lahat ng kanya sinasabi Hindi ko rin sinasabing ito ay matuwid na tao. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung balitang ibinalita niya at napanood ko. At gusto ko lang reaksyonan. Nung pinapanood ko kasi, kaya lang every time ko pinanunood, dumudugo yung ilong ko. Kaya ito, sisipon-sipon ako kasi kakapanood sa kanya, dumudugo na yung ilong ko Kasi English spokening ito Pero susubukan nating ipaliwanag sa salitang maiintindihan ng ating mga kababayan. Ito, panoorin natin. So I have the paperwork here, the documents from the Office of the City Register of the City of New York. Meron daw siyang dokumento mula sa register ng mismo ng gobyerno ng Amerika sa New York. Okay? Yun daw yung nakuha niyang dokumento. Ibig sabihin, hindi chismis ito. Hindi ito gawa-gawa ditong babae na ito. May nakuha talaga siyang dokumento na nanggagaling doon sa loob ng gobyerno ng Amerika o sa civil registry. Which tells us that in 2024... 2024. Sino naman presidente ng 2024? Si Duterte pa rin ba? Sino? Si Marcos? Ang tanong, sino speaker nun?
Si Romualdez. 2024 siya nakabili. Mantangin mo. Hindi 2022. Hindi ng mga nakaraang taon niya. 2024 siya nakabili. Hay! Ferdinand Martin G. Romualdez Nako po! asked the administrator of the estate of his father, Benjamin Romualdez, Nako! acquired a property in Manhattan, Manhattan. on 465 Park Avenue. Naku po, ni-reveal. Ni-reveal ni ate. Pero kasi sa kanila, public document yan eh. Kaya nga siya nakakuha eh. Hindi naman niya ninakaw eh. Public document yan. Hiningi niya yan. So nakakuha, merong bahay daw di umano dyan si Romualdez. Okay? Eh, yan po yung report ng babae. Unit 28A, New York, New York. But the one thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no consideration. Ang nagpataas daw ng kanyang kilay. Ate, yan. Yang ganyang itsura. Pinataas ang kilay. Yan ang ganyang itsura. Okay? Transfer. What does that mean? Real estate law. Sandali, But the ayan one na. thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no consideration transfer. No consideration transfer. Para sa kaalaman natin, tatanong natin yan kay ChatGPT. Hoy, ChatGPT, makinig ka. Andali lang ha. Baka sabihin nyo, niloloko ko eh. ChatGPT. ChatGPT, makinig ka ha, kasi naka-video ko ngayon. Magsasabi ng kung ano-ano. Yung tanong ko lang ang sasagutin mo. Ano yung no consideration transfer na tinatawag dyan sa Amerika? Okay, sure. Naririnig kita at malinaw naman. Sige, tutok tayo dyan sa tanong mo. Yung tinatawag na no consideration transfer sa US, basically ibig sabihin nun ay yung paglilipat ng ari-arian o property na walang pera o anumang halaga na kapalit. Parang regalo siya o donasyon. So kung may isang tao na magpapasa ng property niya sa ibang tao ng walang bayad, yun ang tawag nila. Ayos ba yan? Ayos yun ah. Okay, mamaya na uli. Baka magsalita. Minsan kasi alam niya na yung personal na buhay ko eh. Delikado baka biglang magsalita yan. O, tumae ka na ba? Ganun eh. Video ka ng video. Ganun eh. Kakaya naman, di ba? Yung sabihin daw na no consideration transfer, binigay lang ng birang buhay. Binigyan ka ng bahay. Hayop! Ang lupit mo rin, ano? Binigyan ka ng bahay. Talay. What does that mean? Real estate lawyers that I've spoken to say that a no Real estate lawyer si ChatGPT lang pwede na. Kailangan pa magtanong sa real estate lawyer. Mga kababayan, kung gusto nyo na magtanong at malaman, si ChatGPT po nagtatagalog yan. Kaya pwede nyo tanongin, hoy, ano ba yung ano to? Ganyan ha. Para kasi alam mo sa totoo lang, we should use AI for us to learn. Although, let's double check. Kasi sometimes medyo nagkakamali si AI. So, talagang bubusisiin mo siya pagka medyo may duda ka doon sa tanong. Diba? Pero yan, simpleng no consideration transfer is yung binigay. consideration transfer means that this luxurious apartment unit was gifted. A no consideration transfer is used for gifts or donations, and it appears in the paperwork that the property Gift or donations. Okay? Yun daw ang ibig sabihin yan. was gifted to the estate of Benjamin Romualdez, received by Representative Martin Romualdez. Although it Pirmado pa. So talagang totoo yung dokumento. Sabi nitong babae na ito. does not say in the paperwork why it was donated to them, which So hindi daw sinasabi kung bakit. lawyers have told me is slightly suspicious because Dahil daw doon sa walang binigay na paliwanag kung bakit siya dinonata ng isang bahay o apartment. Kasi yung apartment nila dyan, para sa atin, considered na bahay yung itsura, malaki-laki. Hindi katulad sa pag sinabi mong apartment sa atin, yung studio type lang eh. Okay? who is donating high-end, high-value New York City properties to strangers? And the affidavit that is also Sabi niya, sino ba naman ang gago? Wala yung gago. Sino ba namang ulul na magbibigay lang ng apartment sa isang luxurious na lugar? Manhattan, New York. Ito kasi yung, pag alam mo ang New York, maraming itsura ang New York. Okay? Merong New York is the anak
ka na. Iba yung New York na yun, yung mga ghetto New York yun. Pag sinabi mo Manhattan, eto yung mga mamahalin, dito yung mga sosyalin, dito yung mga nakatsinelas ng Hermes. Natunay ha, hindi yung mga peke. Ang daming Hermes na peke ngayon, lahat naka-ets. Yung mga, alam mo yung mga sandals sila na naka-ets lang? Tapos mamamalengke? Huwag kayo maniniwalang tunay yun. Alam nyo ba kung magkano presyo ng tsinelas na yun? Ang mahal tapos ikakadkad mo lang sa putik tsaka sa palengke? Yung mga naka-Hermes sa palengke, matik yan, peke yan. Di ba? Banat ba, makalait ka naman ng peke. So signed by Representative Martin, there's no reason given as to why it was a no consideration transfer. It says here Ang simple lang ng paliwanag niya, no? Pero parang ang talino kasi ang English. Ganun talaga pag English eh. Pero nung pinaliwanag ko na, di ba, simple lang. Binigyan siya ng apartment na libre, na walang dahilan. Tapos! Gago! Kaya alam mo, talaga pinagsisisihan ko yan eh. English major pa naman ako. Alam mo, dami kong tinake nung college ha. Yun yung sa university ko. Oh, totoo yan. University of the Philippines ako. Ha? Ano, mga kurso ko doon, iba-iba. Philosophy. Alam mo, talino eh, no? Philosophy. Isang pilosopo ka pala, hayop ka. Musikero. Ngayon yung mga tinake kong kurso. O, ano pa? Sa isang eskwelahan naman, sa JRU, English major. Gago! Maniniwala kayo, I'm a graduate of an English major. Kahit ako hindi mapaniwala eh. aforementioned no consideration transfer was made solely for the grounds stated herein. Unfortunately, on the paperwork, there are no grounds stated as to why. Ayan. Alam mo, kaya nga maano to eh. Kasi yung pag-English niya pa, stated. Pagka-social na English, kailangan ma-S. Ma-S. Pagka medyo yung barok na English, yung, what's your name? I want to buy this Coke. Yeah, pero pag gusto mong gawin social, what's your name? I want to buy this Coke. Para ka naka-braces, ganoon. Para mas social ang dating. Anyway, mga kababayan, ito po ay sinasabi na nga natin. Hindi ko sinasabi, ladies and gentlemen, na mamahalin, hindi ko sinasabi ko anong presyo ho nito, ha. Hindi ko po alam kung magkano yung presyo. Basta dyan, maliwanag ho dyan na naman. Kasi dito, sa vlog niyang ito, diniscuss niya yung property ni Martin Romualdez dyan. Sabi ko nga, sinong hinayupak ang magbibigay sa'yo ng isang mamahaling apartment o bahay dyan sa New York? Yan yung daw yung kaduda-duda na sinasabi nitong babae na ito. Kaya nga alam mo, mga kababayan, ito po ay isang revelasyon na dapat talagang pusisiin natin, maging transparent itong mga congressman natin. Diba? Itong si Speaker Romualdez ay maging isang ehemplo sana ng payak na buhay. Kasi ikaw ay speaker. Bakit to? Nasa ating bataso yan. That the public officials should live a modest life. Pero bakit may mga ganyang property? Even if sabihin natin binigyan. Do we really believe na binigyan lang siya? Kasi pag binigyan, kasi tandaan nyo ito ha, baka sabihin na iba dyan, hindi naman pala pera ng taong bayan niya na. Binigay pala yan sa kanya. Yeah? But again, we have to remember, sometimes, ito, nangyayari to. I'm not saying this is what happened to this certain property. Nangyayari po yan, ang ginagawa nung iba, pagdating sa korupsyon, may ibang bibili. Yung mga kaibigan nilang, mga real estate na kaibigan nila. Bibili sila ng property. Tapos, ang gagawin nila, ibibigay nila doon sa politiko. Para nga naman, sa salin, wala silang kailangang ilagay na amount na property kasi binigay lang, no consideration. So, ibig sabihin, wala silang ginastos. So, in other words, people in the house, hindi pwedeng silipin.
Kasi wala nga silang binayad. Nasa dokumento na no consideration. But, again, sinasabi ko not this one, not this particular. I do not know if this particular property of Martin Romualdez is ganun ang nangyari. Pero, yan ang mga palusot ng mga politiko pag gusto nilang ilaunder o mailabas yung kanilang mga pera. May mga kaibigan silang real estate na bibili kuno ng property pero in reality nagbabayad yung mga politiko na yun doon sa real estate pero yung real estate lang ang magbibigay sa kanila. Sinong tarantado magbibigay ng bahay sa iyo na ganyang kamahal? Isang luxurious property sa isang luxurious city. You understand what I mean? Kasi ganito Ngayon, di ba napakaraming pamantayan na ginagawa ng gobyerno kuno para hindi malonder yung pera. Ibig sabihin, hindi malabhan. Ibig sabihin ng hindi malaban yung pera, kasi diyan magkakaalaman ng politiko kung kurap So, di ba kaya nga may money laundering tayong tinatawag, yung inilalabas yung pera minsan o ginagawa sa casino, which is yung ginawa nila nung mga DPWH official. Kunwari, maglalaro ng milyon-milyon, tapos sasabihin nila, nanalo sila. Di ba? Tapos, siyempre, pinapalitan mo na yun nagpapalit ka ng 5 milyon, 5 milyon. Tapos kunwari maglalaro ka ng lalaruin mo lang yun. Papatalo ka lang ng mga sabihin mo ng 500,000 o 100,000. So meron ka pa, tapos kukunin mo na yung chips mo, ipapalit mo na uli, babalik mo. Makukuha mo na yung pera mo. Na-launder na ang tawag doon. Bakit? Kasi nag-casino ka. Napunta na doon sa casino. Di ba? Yung mga casino, hindi naman nire-report yan at sasabihin lang nila may VIP silang customer, hindi nila i-report yun kasi I don't know kung kasangkot ba sila o baka naman hindi talaga nila alam kasi gumamit nga ng fictitious names and IDs. Di ba? That we do not know. Pero that's how, yun ang mga paraan para ang perang ninakaw nila ay malonder nila o malinis nila. Kaya nga ibig sabihin na nilabhan, nililinis nila kung saan galing. Kasi ngayon, halimbawa, kung hindi ho biro ito, kunwari meron kang 100 million. Hindi, pag binili mo yan ng mga gamit, katulad ng pinagagawa nila Diskaya at saka ng iba pang mga nagsoli ng kotse, malalaman at malalaman ng tao. Ay, tangina, daming pera nito. Sa totoo nga alam, mas ligtas pa sila Diskaya. Bakit? Private sila Private person sila So kung ano man yung kayamanan nila, problema nila yun. Ang eto masama, pag ang mga politiko nagbibili ng mamahaling sasakyan, saan galing yun? Kaya nga, ganito maglaunder ng pera yung ibang politiko. Kunwari, kasi sa ibang bansa, meron niyang tinatawag na no consideration. Sabihin, binigay donasyon sa'yo. Tang-inang yan, binigyan ka. Una-una, bawal nga sa batas yan Alam niyo ba na bawal sa batas na mag-donate ka ng pera sa any government official? Pero ito, dinonate daw sa kanya. O sabihin, kaya ibinigay lang sa kanya. So tumanggap siya ng pera. Bawal nga yan sa batas, di ba? Pero yan ang nangyari. Kasi nga, yung mga ibang politiko, that's how they launder money. Para mailabas nila yung pera nila, bibili sila ng mga property sa ibang bansa. Paano nila gagawin yun? Dadaan sila sa mga kaibigan nila. Pabibili ka, bili ka ng 500 million dyan na property. Tapos, bibigyan ka ng 2 milyon. Ikaw, real estate ka, tanginan yan. Inutusan lang ako, di ko naman pera yung pambili. Bibili ko yun, tapos bibigyan pa akong 2 milyon. Bonus na ako yun, perfect yun. Gano'n ang nangyayari. Or, ang bago ngayon, ginto. Bakit? Ang ginto kasi natatago. Yung perang, hirap itago niyan. Yung ilang milyon, ilang mali-maleta na, hindi mo pwedeng itago lang sa bayan, baka pitikin yan ng kung sino man. Malay mo, kumuha ka ng walker, biglang pagising mo, pinitik na yung pera mo, di ba? Hindi naman pwedeng vault yan. Kasi sa sobrang dami, bilyon, hindi mo mailagay na sa vault yan. Di ba? So, ano ginagawa ng iba? Bumibili ng ginto. Kasi isang ginto, yung may ganyan, yung 1 million na isang ginto, yung ganyang kaliit, may ganun yung 1 million na isang ganyan. Isipin mo, sa 1 million, ang 1 billion ay 1,000. So, 1,000 lang na piraso. Kayang-kaya mo ilagay ngayon sa vault yan. Tapos, pwede mo pang
unti-unting ipuslit yan papuntang ibang bansa. Hindi naman kasi mahahalata na yan na gold yan eh. Pagka may, kung madami, yan, halata yan. Pero kung dadala ka lang ng 10, ipaghiwalay-hiwalay mo lagayan, hindi na mapapansin na ginto yan. At saka kung i-hand carry mo naman yung mga ginto, di ba? Hindi na mapapansin. O susuotin mo na lang, di ba? Ganun, pinapatunaw, tapos sobrang suot-suot mo lang. So what do I mean, ladies and gentlemen? There are different ways how to launder, how to clean these politicians' corrupted money. Kaya dapat nating binabantayan. Kaya nga, sinasabi nitong babae na to, questionable itong property na na-acquire ni Martin Romualdez dito sa New York. Mr. Romualdez, maybe you want to answer this person. Not me. I'm not the person na naglabas niyan. Itong babae na ito, to answer, how did you acquire this property? Who the hell is this person donated this property? And also, di ba there is a law, although that law applies only in the Philippines, so ibig sabihin, kung sa ibang bansa ba nag-donate, ibig bang sabihin nun, ligtas ka na sa batas na yan? Kasi may batas tayo. Ang problema, ang batas ay, yan po ay territorial. Ibig sabihin po, pwede pong pwedeng hindi po yan hindi po mag-apply sa Pilipinas. So, sana sagutin mo na lang kasi kung hindi ibig sabihin meron kang tinatago, di ba? Sandali, asa na nga ba si Martin Romualdez? Ay ako, hinahanap ko rin, di ko rin alam.